Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Pilipinas sa isang bansa na baliw pagdating sa basketball. Sa bansa na ito ay may kita mo nga mga bata na naglalaro kahit na nakapaa. Ang rim ay mga bakal lamang na binali at kahit saan parte ng Pilipinas ay palagi kang may basketball court na makikita. Ayon nga sa iba ay dapat sukuan na lang nga daw natin ang basketball at sumubok sa ibang sport tulad ng football dahil hindi dito kailangan ng tangkad. Subalit kung magiging totoo tayo ay hindi nga malaki o madami ang bakanting lupa ng Pilipinas para magkaroon ng mga soccer field. At isa pa ay hanggat inaapi sa atin ng mga maitim ay hindi nga madaming magiging handa na magbilad sa araw para mag-ensayo sa soccer o football. Ganun pa man dahil nga sa sikat ng basketball sa atin, halos lahat na yata ng mga bigating basketball superstars ay bumisita na sa ating bansa. Mapa LeBron James man yan, Kobe Bryant, Stephen Curry at iba pa. Lahat nga yan pumupunta sa Pilipinas para i-promote ang kanilang mga sapatos o makipaglaro lamang at magsagawa ng mga mini basketball camp. Ganun pa man ang isang player na hindi pa pumupunta sa Pilipinas na iniidolo ng madaming Pilipino ay ang kinikilala na GOAT o greatest of all time ng karamihan na si Michael Jordan. Ang 6-time NBA champion ni isang beses ay hindi pa nga tumutungtong sa kalupaan ng ating bansa. Kaya naman kahit madami nga siyang tagahanga dito ay hindi pa nga siya nakikita ng mga ito. Subalit may isang pagkakataon mga kaibigan kung saan muntik na nga itong may sakatuparan. Ito nga ay noong 2016 kung saan ang isang pangkat na pinamumunuan ng Pinoy na businessman Dondon Monteverde at sports agent Charlie D ng Virtual Playground kasama si Patty Scott ng East West Private ay naglatag ng isang formal na proposal para kay Michael Jordan at sa kanyang kampo na bumisita sa ating bansa. Naglatag sila ng itinerary na may golf and poker tournament, basketball camp para sa mga kabataan, pagpapakita sa mall at isang gala dinner na magbe-benefit ang ating mga charity and foundations. Nag-offer din sila ng $3 million na bayad kay Jordan o mahigit kumulang 200 million pesos nung mga oras na yon. Kasama din dyan ang private plane at 5-star accommodations. Ganun pa man, ang kampo ni Jordan ay nakulangan nga sa $3 million mga kaibigan at gusto nilang iangat ito sa $5 million. At dito na nga umatras sa mga Filipino business people at kinalimutan na nila ang proposal na ito dahil sa palagay nila ay masyado nang mataas ang presyo na ito ni Jordan at malulugi na sila dito. Dahil at the end of the day ay business pa din nga ito mga kaibigan. At yan nga ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa din nagagawang bumisita ng 10-time NBA scoring champion Michael Jordan sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.